Emotional si Santos, ngayon lang nakatikim ng rotation ni Kerr. X-factor talaga si Buddy Hield, undefeated ang Warriors kapag naitama ang mga tres. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new men's and women's breathable, comfortable running shoes, mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Sa kabuuan, narinig ng Warriors ang mga tinig ng kanilang leadership council at sinimulan ang kanilang 4 na laro sa road trip ng tama, tinalo ang Detroit Pistons sa Little Caesars Arena nitong Biyernes ng araw. Perfect ba ang kanilang laro? Malayo rito. Pero ang kanilang diwa at espiritu ay bumalik na isang malaking boost ng kumpiyansa para sa kupo ng hinamon ng kanilang mga pinakamahalagang pinuno. Ang Warriors ay nakalamang sa rebounds laban sa Pistons, 49-40. Mayroong 9 na steals, 7 blocks at 21 second chance points na 15 puntos na mas marami kaysa sa Pistons. Ang lahat ng ito ang nagbigay daan sa Warriors upang ipatikim sa Pistons ang kanilang unang talo ng year 2025. Si Steph Curry ay nagtala ng 17 puntos, 10 rebounds, 6 na assists at 2 steals, ngunit naitama lamang ang 5 of 21 from the field and 2 of 14 from the 3-point line. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinabayaan ng kanyang mga teammates. Si Guy Santos ay naglaro ng pinakamahalagang minuto ng kanyang batang karera, nagtala ng 13 puntos at muling itinali ang kanyang career high habang nagpapakita ng puspusang laro. Si Buddy Hield ang may pinakamaraming puntos na 19, si Dennis Schroeder ay nagbigay ng 13 puntos at 6 na assists at si Trayce Jackson Davis ay mayroong malakas na 14 na puntos at 10 rebounds para sa isang double-double. Ang laro ni Guy Santos. Alam ni Steve Kerr na darating ang panahon ngayong season na kakailanganin ang ika-14 na manlalaro ng Warriors sa kanilang roster. Dumating ang panahong iyon nitong Biyernes sa Detroit sa ika-37 laro ng season. Si Santos, isang 22 taong gulang, ay nakapaglaro lamang ng 12 laro ngayong season sa kabuuang 63 minuto bago ang araw na iyon. Gayunpaman, lahat ng minutong iyon ay nasa second half at karamihan ay sa garbage time ng fourth quarter. Sa unang gabi ng back-to-back games, kung saan kulang ang Warriors sa mga manlalaro, pinasok ni Kerr si Santos may natitira pang 4 na minuto sa unang quarter at agad na naramdaman ang kanyang epekto. Sa kanyang limitadong minuto, si Santos ay nagtangka ng 9 na 3-pointers ngayong season at nakapasok lamang ng isa. Gayunpaman, sa loob ng 22 segundo mula nang pumasok sa laro, naipasok agad ni Santos ang isang tres. Sa unang quarter, 10 tres ang attempt ng Warriors at ang kay Santos lamang ang tanging pumasok. Sa halftime, si Santos ay nakapaglaro ng season high na 15 minuto at 28 segundo, nagtala ng 9 na puntos, 2 rebounds at 2 steals habang may 3 of 4 3-pointers made. Sinabi ni Santos, "Nagtrabaho ako ng husto. Ito ang unang laro kung saan bahagi ako ng rotation kaya ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko sa court para matulungan ang aking mga kakampi. Kung kailangan kong sumugod sa rim, gagawin ko. Ginagawa ko lang ang lahat ng kaya ko para makatulong." Hindi natakot si Kerr na gamitin si Santos sa mga pinakamahalagang sandali. Naglaro siya ng career high 25 minuto at nagtapos na may +-7 overall in this win. Strength in numbers. May dahilan kung bakit kinailangan ni Kerr na tawagin agad si Santos. Ang Warriors ay muling kulang sa mga manlalaro. Wala sina Jonathan Kuminga, Gary Payton at Brandon Podziemski. Si Moses Moody ay hindi rin nakapaglaro dahil sa issue sa tuhod at si Andrew Wiggins ay umuwi sa Bay Area para sa personal na dahilan. Dahil dito, mayroon lamang 10 available na manlalaro si Kerr. 9 sa kanila ay naglaro sa unang quarter at lahat ng 10 ay naglaro sa first half. 7 sa 10 ang nagtala ng positive plus-minus sa halftime at ilan sa kanila ang nagkaroon ng mahalagang papel sa 10 kalamangan ng Warriors. Tulad ni Santos, si Lindy Waters ay nagtala rin ng 3 tres sa first half. Si Kyle Anderson ay nagbigay ng maraming kontribusyon sa iba't ibang aspeto at lahat ng 10 manlalaro ay nakapuntos ng kahit 1 puntos bago mag-halftime. Si Kevon Looney ay may 8 malalaking rebounds at ang bench ng Warriors ay na-outscored ang bench ng Pistons 37-21.
Pagkatapos maglaro sa panalong basketball sa unang 42 minuto at halos mawala ang pagkakataon sa huling 6, nakatakas ang Warriors sa Pistons na may panalo na nagbigay linaw sa potensyal ng kanilang kasalukuyang roster. Ang tugatog ng kanilang lakas ay hindi nakasalalay kina Stephen Curry, Draymond Green o Andrew Wiggins kundi kay Buddy Hield. May kasaysayan na sina Curry, Green at Wiggins sa Golden State. Alam na natin ang kanilang mga abilidad. Ngunit kay Hield nagsisimula palang maging malinaw ang kanyang halaga. Kapag produktibo si Hield sa opensa, umaangat ang Warriors. Kapag hindi, kailangan nila si Curry, Green at ilan pang teammates para maiwasang lumubog. Sa Little Caesars Arena sa Detroit, nagpakita si Hield ng malinaw na positibong epekto, nagtala ng team high na 19 na puntos habang naipanalo ng Warriors ang laban 107-104 laban sa Pistons. Bumalik sa itaas ng .500 ang Golden State sa 19-18 record. Maliban kay Gui Santos at Buddy Hield, nagtala rin ng malalaking numero sina Trayce Jackson-Davis at Dennis Schroeder. Ngunit ang 3-point shooting ni Hield ang nagdala ng malaking epekto sa kabuuang enerhiya ng team. Ang kanyang 7 of 15 shooting from the field ay nakatulong, ngunit ang kanyang 5 of 11 from long range ang nagsilbing gulugod ng opensa ng Warriors sa gabing hindi makuha ni Curry ang kanyang ritmo. Si Buddy, talagang nararamdaman niya ang pressure, ani ni Coach Steve Kerr sa mga reporter sa Detroit. Napakahusay niyang teammate at napakahalaga para sa kanya ang bawat laro. Lahat ay masayang makita siyang maglaro ng ganoon at mag-contribute. Ang saya niyang makita na nakangiti, na ipapasok ang shooting at nag-i-enjoy. Gaano kahalaga si Hield sa Warriors? Ang mainit na simula ni Hield sa kanyang unang season kasama ang Warriors ay malaking bahagi ng kanilang maganda ring simula. Nag-average siya ng 16 na puntos sa unang 15 laro na may shooting percentage na 47.3% from the field and 44.2% from the long range while having 12-3 record for Warriors. Ngunit nang siya ay magkaroon ng slump kung saan nag-average siya ng 9.2 points for 37.8% shooting from the field and 33.3% from the long range in the next 21 games, bumagsak ang Warriors sa 6-15 record. Ang matibay na katotohanan, magkakaroon pa ng mga laro kung saan kakailanganin ng Warriors ang tulong mula sa kanya. Sa mga gabing wala sina Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins o kapag hindi maganda ang laro ni Curry, si Hield ang maaaring magbigay ng spark. Ang performance ni Hield ang pinakamalapit na barometro ng tagumpay ng Warriors. Kapansin-pansin sila ay undefeated, 9-0 kapag nakakapuntos si Hield ng hindi bababa sa 18 puntos at may 10-18 record. Kapag hindi niya ito naabot, bagamat hindi magic number ang 18 puntos, malinaw na ipinapakita nito ang kanyang kahalagahan. Si Curry ay patuloy na nagbibigay ng scoring, ngunit hindi laging sapat ito upang buhatin ang team, ayon kay Kerr. Si Hield ang X-Factor, isang papel na dati ring ginampanan ni Klay Thompson. Ang pagharap sa katotohanan. Kinuha si Hield para punan ng scoring void na iniwan ni Thompson. Ang opensa ng Warriors ngayong season ay kadalasang umiikot sa kanyang consistency. Isang hamon para sa kupo ng umaasa sa kanyang pagiging streaky scorer. Ngunit sa gabing ito, nagkaroon ng pakiramdam ng tagumpay para sa Warriors. Mula sa 18 kalamangan, halos na uwi sa 3, nagawa nilang manatili sa laro sa kabila ng masamang shooting night ni Curry. Nakakatuwang makita ang aming mga manlalaro, lalo na sa gabi kung saan hindi maganda ang shooting ni Steph na makabuo ng ganitong klaseng opensa at daloy ng laro, sabi ni Kerr. Anong masasabi nyo sa Warriors mga kaibigan kung nasa ritmo sina Buddy Hield at Stephen Curry? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.